Ihalin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At syempre pa, greetings po sa ating lahat ng mga mahal na OFW sa apat na sulok ng mundo, lalong-lalo na po ang Bantay at Kasangga. At syempre po tayo po'y mapapakinggan sa DWWD Katropa Radio ng Armed Forces. Ito po ang Boses ng Kawal Pilipino. Siyempre po, hello po sa ating mga bossing. Saludo po kami sa inyo. At siyempre po, maraming salamat po sa ating technical side, ang ating mga kababaihan at kalalakihan ng mga sundalo. Hello po. At siyempre, bago tayo magsimula, batiin muna rin natin ang ating chairman, ang founding chairman ng Bantay at Kasangga, Albert Lawin Guanzon, na very busy po sa pagtulong sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Saludo po kami sa iyo, Chairman, kahit alam namin na napaka-busy ka, hindi mo nakakalimutan ang pagtulong sa ating mga OFW. Okay, at syempre, sa ating apat na sulok na mundo, Bantay at Kasangga, ayan, ang dami pong chapter niyan, Qatar chapter, Saudi, Singapore, at lahat na po. Dito lang po kayo, tutok po kayo dahil maganda po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito, napapanahon ito. At yan ay ipapaliwanag sa atin ang ating matagal ng friend na Miss Beautiful, walang iba kundi si Miss Jennifer Relo. Ayan, siya po ay maraming talagang mga grupo o mga advocacy na talagang nakakatulong po sa atin, ekonomiya. Kasi po ngayon siya ay Global and Regional Representative, Philippines ng Strategic Engagement, Government and Community Partnership. Palakpakan po natin at bati ka muna sa ating mga followers and viewers, Miss Jennifer, and go ahead sa iyong ipapaliwanag. Yes. Okay. Magandang hapon sa iyo, Kateri, at nagpapasalamat ulit ako dahil wala kang sawang iniimbita ako sa inyong programa. Lalong-lalo na yon na ano nang nangyayari sa ating panahon. Okay, magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kasandaluhan at sa mga OFWs na nakakaranas na ngayon ng tension. Okay, magandang hapon. Ako nga pala si Miss Jennifer Relo, a Global and Regional Representative Philippines ng Royal Pure Group. Naglilingkod ng global mission upang dalhin ang makabagong enerhiya sa mundo at ipakita ang kakayahan ng Pilipino sa innovation and divine guided vision. Ang Royal Pure Group ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang global game changer na nagtataguyod ng sustainable development, innovation, at humanitarian goals na naka-align sa UN or United Nations Sustainable Development Goals. Nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang pamahalaan, international partners, at mga komunidad upang magdala ng makabagong solution sa enerhiya, sustainable technologies, at infrastructure development. Layunin ng Pure Group na ipakita ang kakayahan ng Pilipinas at ng buong mundo sa global energy innovation, guided by divine wisdom at humanitarian mission. Ang pangunahing ginagawa namin ay pagpapakilala at pag-uugnay ng mga advanced energy technologies na may tatlong pangunahing layunin. Ang una, energy security.
Maaasahang power source sa gitna ng geopolitical tensions o disasters na nangyayari na ngayon sa mundo. Economic development, scalable solutions para sa negosyo, edukasyon at healthcare. At ang pangatlo, climate and environmental protection, emission-free at sustainable technologies na lumalaban sa climate change. Sa ganitong paraan, ang Royal Pure Group ay naka-align sa UN or United Nations Sustainable Development Goals tulad ng affordable and clean energy, that is SDG 7, industry innovation and infrastructure, SDG 9, climate action, SDG 13, at no poverty, SDG 1. Ang Royal Pure Group ay nakabase sa Hong Kong, ngunit ang aming initiatives ay umaabot sa buong mundo, partikular sa Asia at iba pang rehiyon na nangangailangan ng reliable at clean energy solutions. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng strategic partnership sa government agencies, private sector, at international organizations upang ipakilala ang revolutionary technology na ito na isang off-grid, scalable, at emission-free energy system. Lahat ito ay guided by divine wisdom upang ang teknolohiya ay magsilbi hindi lamang sa industriya, kundi sa kabutihan ng bansa, planeta, at sangkatauhan, at upang makamit ang United Nations Sustainable Development Goals sa isang konkretong paraan. Sa panahon ngayon, kung saan may digmaan, energy crisis at climate change, ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay hindi lamang likas na yaman, kundi ang karunungan sa paggamit ng enerhiya para sa kapayapaan, kaunlaran, at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Yes, ayan. Okay, napakaganda ng paliwanag ni Miss Jennifer. At syempre, to simplify, maliwanag yung kanyang pero to simplify the question, para po maunawaan ng ating mga nakikinig sa laylayan, ang ating mga kababayan. Tagalog na Tagalog yung malinaw, pero meron mga technical rin. So ito yung ating tanong, no, Miss Jennifer. Sino ang nasa likod po ng mga proyektong ito? Okay, ang nasa likod dito, syempre, ang nasa likod dito ay ang Royal Pure Group Limited na isang global game changer sa larangan ng energy, infrastructure, at sustainable development. Layunin namin maghatid ng solusyon sa energy security, economic growth, at environmental protection kasama ang humanitarian goals na naka-align sa United Nations Sustainable Development Goals. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng sinasabi kong revolutionary technology, nakakatulong tayo or kami sa inclusive development, climate resilience, at innovation habang ipinapakita sa mundo na ang Pilipinas at ang Royal Pure Group ay may kakayahang magdala ng transformative solutions sa global energy landscape. Ang tunay na innovation ay nasusukat sa konkretong benepisyong nabibigay nito sa lipunan, planeta, at sangkatauhan. Okay, ayan. So, nabanggit mo yung Royal Pure Group, ulitin lang natin kung kanina po ay sa mga hindi pa po gaanong nakakaunawa. Ito pong group na ito ay kailan po nagsimula at ito po ba ay
sino-sino po talaga yung mga leader po nito? Ito po ba ay meron ding mga banyaga, mga Pilipino, at ano po yung talagang paano nasimulan nito at bakit ito yung naging pinaka-target ng inyong company? Okay. Ang sa likod ng teknolohiya na ito, that we are proud to be a Filipino. Dahil ang nasa likod ng teknolohiyang ito ay isang scientist, okay, na may patent na isang Pilipino na si Dr. Noel Emmanuel Moya, isang Pilipinong inventor at visionary na ang layunin ay hindi lamang makagawa ng bagong teknolohiya, kundi makapagbigay ng solusyon na makakatulong sa buong sangkatauhan. Naniniwala ang Royal Pure Group sa pamumuno ng aming Chief Executive Officer na si Daniel Matios na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Book of James, chapter 1, verse 5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Sa maraming pagkakataon, ibinahagi ni Dr. Moya na isang Pilipinong scientist na nagpakadalubhasa sa Amerika, Germany, at ngayon ay naninirahan sa Canada na napakalaki ng kanyang kumpanya, na dalawa yung kanyang kumpanya sa US at sa Canada, na ang inspirasyon at direksyon ng kanyang pananaliksik ay bunga ng panalangin, pananampalataya, at paghahangad na maging instrumento ng Diyos o ng Panginoon upang makapagbigay ng solusyon sa mga hamon ng mundo, lalo na sa enerhiya, ekonomiya, at kalikasan. Ang kanyang pangarap ay makita ang Pilipinas na hindi lamang sumusunod sa teknolohiya ng ibang bansa, kundi maging pioneer ng innovation sa larangan ng enerhiya. Isang bansang kinikilala sa buong mundo bilang pinagmumulan ng makabagong solution sa kuryente. Ito ay nakaugat sa isang napakalalim na paniniwala na ang Pilipinas ay may espesyal na papel sa hinaharap ng mundo. Tulad ng sinasabi sa Book of Deuteronomy, chapter 28, verse 13, gagawin kang ulo ng Panginoon at hindi buntot. Sa pananaw ni Dr. Moya, darating ang panahon na ang Pilipinas ay hindi lamang tagasunod sa teknolohiya, kundi magiging isa sa mga bansang mangunguna sa pagbibigay ng solusyon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ngunit higit pa sa teknolohiya ang kanyang bisyon. Ang nais niya ay ang isang people-centered economic ecosystem kung saan ang bawat Pilipino ay may bahagi sa pag-unlad. Sa kanyang konsepto, ang bawat household ay hindi lamang magiging consumer ng kuryente sa pamamagitan ng isang corporate social responsibility or CSR model. Ang bawat pamilya ay maaaring maging bahagi ng economic value chain ng proyektong ito. Ibig sabihin, habang ang mga tao ay gumagamit at nagbabayad ng kuryente, may mekanismo kung saan nagkakaroon sila tayo ng oportunidad sa kabuhayan at bahagi sa benepisyo ng proyektong ito. Ito ay isang modelo na naglalayong gawing inclusive ang kaunlaran upang ang progreso ng teknolohiya ay maramdaman hanggang sa mga komunidad at ordinaryong mga mamamayan. Upang matyak ang transparency, accountability at tunay na pakinabang para sa ating bansa, ang implementasyong nito ay inaasahang gagawin sa
pakikipagtulungan ng mga institusyong may kredibilidad tulad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na kumakatawan sa sektor ng negosyo at National Anti-Poverty Commission or NAPSI na nakatuon sa pag-angat ng kabuhayan ng mga komunidad. Sa ganitong paraan, ang teknolohiyang ito ay hindi lamang tungkol sa kuryente. Ito ay tungkol sa nation building, poverty alleviation, economic empowerment, at environmental sustainability. Kung maisa sa katuparan ito, ang Pilipinas ay maaaring makilala sa buong mundo bilang isang bansang naging sentro ng revolutionary energy innovation, isang bansang nagpakita na posible ang pagsasama ng agham, pananampalataya, at malasakit sa kapwa upang makapagbigay ng solusyon sa mga hamon ng mundo. Kaya para sa amin, si Dr. Noel Moya ay hindi lamang isang scientist. Siya ay isang visionary Pilipino na ginagamit ang kaloob na karunungan ng Diyos upang ang Pilipinas ay maging liwanag sa mundo sa larangan ng makabagong enerhiya. At naniniwala kami na kapag ang karunungan ng Diyos o ng Panginoon, ang talino ng siyensya at ang malasakit sa bayan ay nagsama-sama, ang resulta ay hindi lamang teknolohikal na tagumpay, kundi isang bagong kinabukasan, ang pag-asa at kaunlaran para sa bawat Pilipino at para sa buong mundo. Yes, ayan. So proud po na malaman na isang Pilipino ang scientist behind the group. At saka po, alam mo Miss Jennifer, nakakabilib po talaga itong Royal Pure Group na ito na inyong binanggit kasi nga pagdating sa innovation, super talagang sila po yung matindi pagdating dyan, ano? Yung innovation nga nila na nakapokus sila sa high efficiency power conversion. Yun po yung sinasabi ni Miss Jennifer, yung technology po nila na matindi na mag-enhance ng efficiency at saka nare-reduce din daw yung mechanical wear. Dagdagan mo nga yan, Miss Jennifer. Okay, regarding sa energy innovation, ipinapakilala namin ng Royal Pure Group na nakabase sa Hong Kong at United Kingdom na ito ay isang revolutionary technology for 2026 for the energy shifting na permanent magnetic generator. Yes. Ang pinaka-startup nito para mag-rotate ang pinaka-fuel na magnet is Excel flywheel na may multiple magnets. Nag-generate ng rotational energy. Ang pangalawa nito ay na-startup o nagko-control is inverter at storage battery. Scalable, power, para sa electric vehicle charging. Na kagaya ng sinasabi mo, na sino nga ba yon yung taga Ilocos na ang negosyo niya ay electric vehicle? Ating mabait si na Manong? Oo, si Manong Chabet. Yeah, Singson. So kailangan niya to, okay, sa electric vehicle charging, remote communities, emergency systems. Naka-off-grid tayo at emission-free. Hindi umaasa sa national grid at resistant sa sabotage o terrorist attacks. Ang permanent magnetic generator na isang revolutionary technology for the year 2026 ay resilient, sustainable, at adaptable, kaya pwede itong maging strategic solution
sa mga bansang nasa geopolitical risk o prone sa disasters na nangyayari na ngayon sa mundo. Ayun. Meron pa ritong nakaka-interest ano, kasi sabi nga low maintenance siya. So number one, ang ganda niyan. Tapos ang operation niya is quiet. Kaya tamang-tama raw po ito sa mga residential and commercial areas. So sa paanong paraan natin siya i-connect sa ating mga residential and commercial areas? Kasi number one, yung quiet operation, napakaganda. Kasi usually, yung mga ganyan, maingay, yung mga ganyang energy, maingay siya. Pero ito, quiet ang operation. Diba? So, paano po i-connect po ito? Iko-connect sa bawat Mga residential and commercial areas. iko-connect ito sa pamamagitan ng decentralized Mhm. system. Kasi may problema sa traditional source of power. Prone yan sa disasters, lalo ngayon na nagbabanggaan na ang bawat bansa dahil sa fossil fuels. Okay? So hindi tayo umaasa ngayon sa pinoproblema ng bawat bansa kaya nagkakaroon ng tension o geopolitical and wars dahil nga sa sinasabing mga crude oil or fossil fuel. So this is an alternative solution for the long term para sa centralized system na may problema nga yan. So centralized meaning isang malaking isang malaking power plant. Mhm. Samantalang ito ay decentralized kung ano lang ang kailangan ng bawat sitio. By tayo, centralized, bawat sitio. Yun lang ang maipoprovide na power para makontrol siya at magkaroon siya ng higher efficiency. Okay, yung voltahe niya, constant, pero mag-i-increase pa siya ng 95% voltage. Hindi kagaya ng centralized, mahina na yan pagdating sa pinaka-sulok. Hindi pantay, yes. hindi siya constant, okay? Hindi kagaya nga nito, dahil by sitio, kagaya ng project o programa ng National Electrification Project ng NEA. So, ito na yung programa ng NEA na naka-align sa decentralized system para 24/7 operation, even in times of calamity or mga catastrophic failure o na mga gera, okay, dahil hindi ito dumadaan sa problema ng national grid. Mhm. So tayo ay naka-off-grid. Okay, para maproteksyonan lahat ng mga commercialization or mga household habang nagkakaroon ng gera ay meron pa rin tayong kuryente. Dahil syempre, pag may gera din dito sa Pilipinas, ano ang unang tinatarget ng mga terrorists? Ang power lines. Mhm, So, yes. pag tinarget ang power lines, anong mangyayari? Wala nang production. Yes. Wala na totally. Lahat na ay unti-unti nang magugutom dahil lahat na wala ng kuryente, wala ng internet, wala ng tubig, lahat ng mga malls ay magsasarahan na dahil ang napaka-importante para uminog ang mundo ay ang enerhiya. So, kung hindi sufficient, hindi scalable, okay, ang infrastructure ng enerhiya na problema na ngayon ang traditional na mga enerhiya ng source of power, saan na pupulutin ang ating bansa? Kagaya ng nangyayari ngayon, lalong-lalo na, di ba? Kwento mo nga sa akin sa Dubai, sa ibang lugar sa Dubai o sa Saudi. Talaga ang tinatarget ng mga terorista ay ang power lines. So pag tinarget nga, anong mangyayari? Shutdown. So dapat Correct, yes. ang ating gobyerno ay makipag-cooperate na
para sa long-term sustainable development project and mga programa para sa mga household. Yes. Okay, sa mga gustong magtanong, pwede po kayong mag-message sa ating FB Messenger, Terry Alpha. And of course, sa ating pong cellphone number, 0927559950. Okay, ang tanong na kadalasan ito magi-interest, what aspect of their innovation interests you the most? Yan. It is the technical itself or the potential application? Yes, Okay, Miss Jen. ulit. What aspect of their innovation interests you the most? Is it the tech itself or the potential application? Parehas siya. So, Mhm. kailangan muna, Yes. merong innovation, meaning kasi ng innovation sa research and development, may problema ang OEM. Meaning ng OEM o original equipment manufacturer. So, kailangan meron yan na P6 pagdating na hindi tayo umaasa sa fossil fuels. Kasi pag sa fossil fuels naman, ang innovation niyan is chemistry or tribology. Pero pagdating sa without combustion, meaning hindi siya nagsusunog. Okay, wala siyang sinusunog, kaya nga ito ay zero emission. Kailangan naman ng law of paradise or P6. Quantum P6 in the form of artificial intelligence integration. So, syempre, sa pamamagitan ng innovation, kaya tinawag na teknolohiya ay para mabigyan ng solusyon ang problema ng old P6. So ngayon, sa new P6, meaning ng new P6, wala na ito sa libro. Kaya nga tinatawag na merong isang visionary scientist na nag-develop para ang pinoproblema ng mundo about sa global warming ay isa siya sa magbibigay ng solution para pag naresolba na ang problema ng global warming, mariresolba na rin ang second problem of the world, ang social problem na nabanggit ko na nga sa pamamagitan ng corporate social responsibility. Yes, okay. Last question na nag-PM sa atin, sabi niya, are these good for business or personal interest? Yes, thank you po sa nag-message. Okay. This is not only a purely business. Okay? Meron itong tinatawag na dedicated purpose para ito sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. Dahil kung tayo lamang ay makikipagkompetensya sa mga traditional na mga negosyo na walang layunin sa mundo, walang mangyayari ang mundo. Walang mangyayari sa mundo dahil nandyan pa rin ang gera. Nandyan pa rin ang geopolitical complex. Kaya nandito yung innovation para kahit mawala ang mga fossil fuels na yan ang dahilan ng isa sa mga gera ay meron niyang alternative solution for dedicated purpose na may puso para sa sangkatauhan. Dahil meron ngang kalakip ito na humanitarian goals na naka-align sa programa ng United Nations. Okay, Miss Jennifer. Meron na lang tayong 6 na minuto. Last question na lang at maikling sagot ha. Okay. Meron na po ba itong nasimulan? Kung meron po, saan pong lugar? Kung saan nagkaroon na raw ba ito ng parang test or anything? Yes, saan pong lugar? Ito, bago ito inilabas ngayong 2026 for commercialization project. More than 40 years itong ni research and development at nabigyan ng
certification sa pamamagitan ng mga technical sa mechanical. UL, meaning ng UL, para yan sa Amerika na United Laboratories, dahil very technical at delikado ito kung walang mga certification Yes. sa mga accredited na mga mechanical, electrical, then Yes. sa CSA, meaning ng CSA pang worldwide yan. Mabago maging worldwide ang distribution, kailangan muna merong certification galing sa CSA, meaning Yes. Canadian Standard Association, and ESA. Meaning ng ESA, yung electrical. Okay? Sa Electrical Standard Association naman ng Canada. Yes. So ito Okay. ito merong intellectual property rights. Yes. Kaya ngayon, inilabas ngayong 2006, pero syempre, may iba-iba ng mga distributor sa bawat bansa. Ayan. Pero sa Pilipinas, ini-introduce pa lang natin dito sa Pilipinas dahil nga syempre, ang scientist ay may vision na gagawin niya ang bansang Pilipinas hindi para Yes. maging buntot, pero maging ulo siya. Okay. sa Okay, Miss innovation Jennifer. ng Ayan, enerhiya. siguro nako talagang yung oras natin magkakaroon na lang po tayo ng part 2. Ang yun na lang pong huli final message, Miss Jennifer, sa ating followers and viewers. Go ahead po. We have 4 minutes. Okay. Okay. Maraming salamat, Terry. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa aming Chief Executive Officer ng Royal Pure Group na si Daniel Machos sa kanyang pamumuno at taos-pusong pagtitiwala sa akin. Yes. Ako okay. ay naging bahagi ng global team na nagsusumikap upang maghatid ng makabagong solusyon sa enerhiya sa buong Yes. mundo. Yes. Ang kanyang paniniwala at suporta ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makapaglingkod sa isang mas malawak na misyon. Isang misyon na naglalayong pag-isahin ang kaalaman, teknolohiya at malasakit para sa kapakinabangan ng mas nakakarami. Yeah. Sa likod Okay, ng makabagong teknolohiya. Yes, okay, Miss Jennifer. Medyo oras po natin. Yung maikling mensahe mo na lang, inspirational message mo para sa ating mga sundalo kasi nanonood po sila. Okay. Para sa ating mga kasandaluhan, ito na ang sinasabing ng ating gobyerno Yes po. na magtulong-tulong tayo, mataas man tayo o nasa gitna o nasa ibaba. Kailangan meron tayong revolusyon coming from the center para magkaroon ng kapayapaan, kasaganahan at pagmamahal para sa inang bayan. Yes. Maraming salamat, Miss Jennifer. Palakpakan po natin si Miss Jennifer at syempre yung company na Pure Illimited? Royal Pure. Royal Pure. Ayan. Thank you so much. At sana po ma-prosper at talaga pong maganap yan sa buong bansa po natin para naman po tayo ay lumuwag-luwag at bumaba naman po yung ating kuryente na ngayon. Nagsasuffer na naman tayo dahil po sa tumaas po ang ating, ayan na naman, mga konsumo ng kuryente at lahat ng bagay tumaas. So ito na po yung kasagutan. Sana po tuloy-tuloy na si Miss Jennifer at ang kanyang group na maipaliwanag at maipakita ito sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, siguro pag okay to kahit sa ibang bansa. Okay, thank you so much, Miss Jennifer. At siyempre maraming salamat po sa lahat po nag-monitor sa atin, yung pong mga nagtanong. Siyempre, nasagot naman po yun. Yung iba pong katanungan, siguro po later po, personal po nating i-sesend kay Miss Jennifer. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Huwag po kayong mag-alala. Very peaceful po dito sa UAE. Ayan po, ang tatag po ng tayo ng ating Burj Khalifa. Ito po ang yung lingkod, Terry Alpha. Maraming salamat po. God bless. Patuloy po tayong manalangin para po sa katahimikan, kapayapaan ng buong mundo. Thank you, Miss Jennifer. Mabuhay po tayong lahat. Ito po si Terry Alpha. God bless po.